Sa si Ken ang pinuntahan ng aswang. Sabi niya, inaangat daw ng nilalang na yun yung bubungan nila. Nang malaman ng ilan to, mabilis na rumisponde naman ang mga kalalakihan sa amin hanggang napuno ulit ng sigawan at habulan sa lugar namin. Habulin niyo yung aswang! Kailangan nating mapaslang yan para hindi makapangbiktima yung halimaw na yan! Pero masyadong mabilis at matulin yon, kaya wala rin silang nahuli ng gabing to. Simula ng mga pangyayaring to, nagmatsyag na ang mga kalalakihan sa lugar namin tuwing gabi. Umiikot-ikot sila at nagbabantay sa paligid. Dahil dito, naging tahimik ang mga sumunod na isang buwan namin. Huwag kayo masyadong kampante. Sigurado kung naghahanap lang ng tiyempo ang mga yon. Hindi sila titigil hanggat wala silang nakukuwang sanggol o di kaya nakakasipsip ng sariwang dugo nito. Hanggang dumating ang buwan ng October 24, 2008. Alas 2 ng madaling araw nito, pumunta ako sa may kusina dahil nauuhaw ako at magpapakulusan na din ako ng tubig dahil nakaramdam din ako ng gutom. Pagbukas ko ng pinto ng kusina namin, papunta sa may dirty kitchen, tahimik pa ako nitong kumukuha ng tubig sa ref. Pero habang iniinom ko na yung tubig, bigla na lang bumulaga sa mukha ko ang mukha ng aswang na nakapatiwarik sa taas ng kisame namin. Harap-harapan kong nakita to. Pulang-pula ang mga mata at nakangiting nakakaloko habang nakatingin to sa akin. Nang mga oras na to, grabe yung takot ko. Pakiramdam ko umurong ang boses ko kaya hindi ako makasigaw kagad. Hanggang yung hawak kong pitse ay naihampas ko sa mukha niya. At dito na ako dali-daling tumakbo papasok sa sala at nagsisisigaw sa mama ko. Hanggang nakuha ko ang lahat ng atensyon ng mga umuupa sa amin at agad silang naglabasan ng kwarto nila. Pinuntahan nila kagad kung saan ko nakita yung aswang at sa gulat nila, nandun pa rin yung aswang. Pero sa liksi at bilis nito, nakatalon kagad to at mabilis na tumakbo sa bukid at naglaho to kagad. Dahil dito, mas umigting ang pagbabantay sa amin kaya hindi na namin naranasan ulit to hanggang sa nanganak na nga ako. Buwan ng November 2008 at sumunod sa akin sila Ate V at Ken ng December 2008 at si Aida naman ay nanganak ng huling linggo ng December. Pero sa kasamaang palad, patay ang naging anak nito. Ang kwento niya sa amin, ni isang patak ng dugo ay walang nakuha sa sanggol niya. Maitim na maitim daw ang sanggol niya na parang lantang gulay at puro pasaraw ang mukha nito kahit bagong silang pa lang to. Dahil sa mga pangyayari sa lugar namin, umalis na lang sila Weng at Rose sa amin. Sa pakiusap na rin ni Kakalo para sa katahimikan ng lugar namin dahil sila ang nakahatak sa aswang at sila ang may marka ng mga yon. Matapos nilang umalis ay wala ng aswang ang muling nanggulo sa amin. Sa ngayon, patay na si Kakalo at 16 years old na rin ang panganay ko.